Hello po muli mga kapanga. Bali, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na dito sa Japan na sa trabaho namin talagang iba-ibang work site at saka iba-ibang lugar yung pupuntahan mo. Gaya ngayon is nandito kami ngayon sa Asakusa kasi nung hapon nandun kami sa Saitama. Tapos nung nakaraang araw naman is nasa Chuji ako. Ayan. Talagang masasabi mo na nakakapagod din kasi yun nga paiba-iba, pero wala po tayong magagawa kasi trabaho po yan dito namin sa Japan. Andyan na yan, tapos yun kailangan mo ng pera, tapos kailangan mo makapag-ipon, kaya kahit anumang pagod man yan titiisin mo para sa pamilya. Pakita ko po sa inyo yung gimba po, pakita ko sa inyo. Yung gimba po namin dito ngayon is nandito ngayon mataas. Ayan. Ayan po siya, ayan. Makikita mo siya, nasa taas na siya. Ayan. Hindi pa namin alam at saka hindi ko pa alam kung ano po yung gagawin namin dyan. Tapos, yun nga. Siguro maglalagay kami ng panel or kaya magkakatami or magtatayo. Pag sa ibang gimba po kasi hindi namin alam yung gagawin namin, tapos yun kumbaga hindi pa pamilyar kasi pag sariling gimba namin or worksite alam po namin yung mga flow at saka pasunod-sunod kasi kung ano yung ginawa nyo nung nakarang hapon alam nyo na yung kinabukasan. Ngayon hindi pa namin alam, mamaya isurvey po natin kung ano naman yung papagawa sa amin, sa akin, lalo na ako, isa lang akong Pinoy, kasama ko yung dalawang Hapon. Ayan, siyempre Pinoy ka dito, trainee ka, alam na isang assistant ka naman at saka helper ka na naman nila. Ayan, yan na naman po talaga yung trabaho namin dito, helper ka dito, assistant. Pero wala naman pong problema kasi at least kumaga pagdating naman sa niyo tapos sa salita nakaka-move on na, kasi nung dati kahit pagkasama mo talaga yung Hapon hindi ka pa talaga makarecover at saka hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi nila. Kaya ngayon medyo chillax naman sila mga kasama at saka natutuwa ka naman kasi naiintindihan mo na yung mga ibig sabihin nila. Yung leader ko pala bumili sa sa 7-Eleven. Makita naman niya ako dito, nag-YouTube niya. Ngayon po pupunta rin po ako ng 7-Eleven, may bibilhin tayo ng kape. Ayan, bibili rin ako ng kape kasi sobrang malamig na ngayon dito sa Japan kasi taglamig na po siya. Ayan yung convenience po mga kapangayon, 7-Eleven. Ayan, pasok na po tayo. Ayan, ito mura. Kung bibili ka lang ng isang kape, 100 dito. Ngayon ito. A few moments later. Hello mga kapanga, bali katapos ko lang kumain. Bali ayan, napuntahan ko yung malapit na dito, yung malapit na ilog dito sa worksite namin. Ayan, dahil break time naman. Kasi panibagong panibagong tambayan na naman dito sa aking gimba. Malapit lang po siya mga kapanga, lakad-lakad lang. Okay, balik tayo mga before mag-1. Ayan, nasisinag ko ng mga kapanga. Ito yung tinatawag na pang pa-relax. Ayun nakita ko ulit yung Skytree. Kasi nandito kami ngayon sa Asakusa. Ayan mga kapanga. Yan sinasabi ko sa inyo, iba-ibang lugar yung mapupunta namin, pero isang lugar pa rin to mga kapanga. Ayan, ayun yung makikita nyo yung Skytree. Ayun Skytree. Nung nakaraan vlog ko, dito rin yung worksite namin Ngayon malapit na siya. Ayan mga panga, nandito na tayo ngayon sa sinatawag na tambayan. Ayan, kung makikita nyo may mga nakadaong siya mga kapanga, mga barko. Ayan, ito yung sinasabi na pag may time, ayan, may panibagong
place, tapos panibagong lugar dito sa aming work. Thank you boss, at saka hiniwalay mo ulit ako sa sa mga malalayong lugar. At least meron naman dito magandang place, makakatambay-tambay. Ayan. Ayan po yung Asakusa, ayan. Asakusa Tower. Sky 3. Yan pala ang Sky 3 dito sa Japan. Kung makikita nyo, napakataas po niyan, mamaya isusumpo natin. Ayan po, may naglalakad-lakad, gusto mong mag-jogging, pwede dyan. Sayang kung dito siguro yung apartment namin, dito ako ngayon palagi nag-jogging. Ayan, ang ganda. Kaya mga kapanga, salamat po at hindi po kayo nagsasawang nanonood sa aking vlog. Ayan. Marami pa tayong journey dito sa Japan, kaya antabi lang po kayo. Tapos yun, mga trabaho na pwede kong i-share sa inyo, babae man o lalaki, yan, i-share ko sa inyo kung paano sila nag-apply, tapos ano mga company nila. Kaya stay tuned in lang po kayo, at saka i-share po nyo yung vlog natin mga kapanga. Ayan, balik po tayo mga kamanga sa ating topic. Bali, break time po namin ngayon. Bali, hindi na po ako bumaba kasi sobrang taas niya. Tapos, yan, nakakabagod umakyat. Kaya sabi ko sa kasama kong hapon, hindi na ako mababa. Dito na lang ako mag-snack kasi may baon naman ako. Dito na lang ako kakain. Bali yan, nandito kami ngayon sa pang 12th floor na ginagawa namin na symbol. Bali, yung ginawa namin ngayon, napakadali lang. Mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa namin. Tapos yun, baka gusto nyo rin at saka magustuhan nyo rin yung mga ginagawa namin dito. Ayan. Ngayon, nandito ako ngayon tambay-tambay, tamang tingin sa baba. Ayan, bali nandito naman po tayo sa pinaka-safety na apakan. Tapos yan, kung makikita nyo yung background ko, yan, nakapalibot po siya ng mga net. Tapos yun, mga harang. Kaya yan, may vlog din po tayo dyan about dyan sa mga pagiging safety dito sa Japan, kung bakit doble ingat at saka doble safety yung mga ginagawa nila dito para walang mangyaring aksidente. Kaya ngayon parang nasa bahay lang nagtatambay sa tambay-tambay dito, parang tanaw-tanaw. Ayan, looking. And then sa baba, nakikita nyo napakataas na nitong napestuhan ko, nasa 12th floor na. Sa inyo yung pinakamagandang lugar. Yan, dito nga ako ngayon sa Asakusa, yung sa sinasabi ko lagi na Sky 3 na sikat dito sa Japan. Mamaya yan, papasok na tayo sa mga kapanga, ipakita ko sa inyo yung mga pinaggagawa namin ngayon. Tapos yung mga kapanga, bali dito yan, pinahinigpitan din po namin ngayon yan. Kung makikita nyo po ito yan, dati wala pa po siyang nakaigpit, ngayon may nakaigpit na po siya. Tapos yung nasa lobby, pakita ko rin po. Dito po tayo, medyo maliwanag yan. Ayan nga mga kapangabali. Ito kanina wala pa po siyang pipe. Ayan, ngayon meron na rin siyang pipe. Tapos yun nga, dito ito kanina, bali wala pa siyang higpit. Ngayon meron na po siya, may pipe na siya. Mamaya tatapusin po namin siya, tapos sigurado tapos to na namin ngayon bago kami umuwi. Tapos yung paghihigpit niya po mga kapanga, dapat dahan-dahan lang, tapos hindi medyo masagad. Yung sakto lang kasi nasisira yung panel. Kaya doon din nagagalit yung boss namin pag sobrang higpit saka sobrang luwag. Yan, dapat tama lang. May mga hindi pa siya nahigpitan, yan, mamaya pagbalik namin, tatapusin namin yan. Tapos dito nga mga kapangayan, bali yung mga ganito mga kapangayan, hindi pa siya bali maluwag pa siya, makikita nyo. Ayan, yung mga ganito, ayan, maluwag pa siya, hindi pa siya nahigpitan. Mamaya higpitan po namin yan, tapos sisiguraduhin namin na nalock lahat at saka walang naiwang hindi nalock. Kasi pag hindi nalock at saka may naiwan po, ang problem niyan is pag nilagyan na ng concrete, yan, pwede itong pumutok at saka magka-problem. Kaya yun ang pinakamahirap sa trabaho naman na ganito. Kaya dapat lagi mong double check.
Kaya hindi sabing madali lang at saka mabilis lang na trabaho to. Mahirap din. Kailangan panigurado ka kasi malaking problem pag nangyari yun. Tsaka pag sumabog at saka na bulwak o na waswas yung concrete niya, yung cement, babayaran niyo po yan, magcha-charge ka dun sa ano ng concrete. Ayan. Ang ganda maganda dito ngayon mga kapanga, may ano tayo, may ring light, ayan o, ring light, ayan. Ayan po yung ilaw namin, yan po yung ilaw namin dito habang nagpa-pipe yan, para at least maliwanag yung background namin, background, yung gagalawan, saka hindi kayo magka-problem. Bali, yun mga panga, kanina pumunta tayo dun sa park, dun sa may river, tambay kasi malapit siya dito. Ngayon, nandito naman tayo ngayon sa work namin, break time ko. Di ko alam kung saan naman bukas. Yan, yung gawin namin bukas. Tapos yun, pagkaano, balihin nga pa nga sabi sa inyo, nakakapagtrabaho ka na, nakakapag-ikot ka na, may bagong place ka pa na pupuntahan. Kaya, yun ang kinagandaan sa work namin kahit minsan nakakapagod sa biyahe, kahit sabihin natin malayo. Pag panibagong site or place, maganda naman. Bali hanggang dito na lamang mga kapanga kasi mag-start na naman tayo sa work. Tapos yun, medyo malamig-lamig na dito kasi malapit pa tayo sa dagat at yung sa ilog. Salamat sa mga nanood, tapos sana nagusto niyo yung mga ipinakita ko ngayon dito sa inyo, ano yung ginawa namin. Tapos yun nga ganito ang sabi ko sa inyo, yan. Ito lang, maghihigpit-higpit ka lang, yun ang ginawa namin ngayon. Balik tayo dito. Ayan. Balik tayo dito, maganda yung background. Ayan. Mayroon tayong ring light. Bali, time check natin is meron pa naman tayong 10 minutes. 3:20 na ngayon dito ngayon. Sa Pinas, 2:20. Bali, mga salamat na. Sana supportahan nyo pa po yung mga susunod nating vlog, tsaka isi-share ko rin yung mga na-experience ko pag punta dito at tsaka kung anong mga nangyari sa akin, tsaka anong naging process ko papunta dito, at tsaka ano yung mga pinagdaanan kong mahihirap, kung paano nalusutan yun, at tsaka paano nakaraos, paano nabayaran yung mga utang, paano nagka-utang. Ayan, marami pa tayong episode. Bali, mga kapanga, i-click nyo rin po yung agency ko, yung link na lalagay ko dito sa baba, tsaka yung vlog ng aming president ng training center po namin, si Ma'am Arisa Sacho. I-subscribe nyo rin po siya para updated kayo. Tapos si Ma'am Sel Sensei, meron din siyang vlog about sa pagtuturo ng mga Japanese. Ayan, salamat po sa episode natin ngayon mga kapanga. Hanggang sa muli po, and God bless po sa inyong lahat. At saka ito lang po masasabi ko sa inyo mga kapatid, mga kapanga, kahit anumang pandemic yan o problema o bagyo dumating sa buhay mo, huwag niyo pong sukuan, kasi ako number one na lagi ko na-experience ko na po lahat dyan. Hanggang ngayon na-experience ko pa rin, pero hindi pa ako sumusuko kasi meron nga akong pangarap, at saka gusto kong pagdating ng oras at saka tumanda na ako, yung wala ka nang iisipin at saka medyo makakapag-relax ka na, at saka yun, parang masasabi mo na solve na lahat yung mga pinagpaguran mo. Yung baga, i-relax mo na lang yung katawan mo at saka chill ka na lang. Kaya yan lang ang advice ko sa inyo mga kapanga. Hanggang sa muli po, and God bless you po.